the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad ya Rasul Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May peace, blessings of Allah be upon you all, and good evening everybody. On behalf of the Sultan Qaboos Center for Islamic Culture, I would like to welcome you all and thank you for accepting our invitation to this great event. And now I'm going to move to my next language. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikinagagalago po kayong magkasama, kayong gabi, okasyong ito. Kung saan sama-sama tayong tinibon ng Diyos para tuklasin at kilanling ang kanyang kadakilaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting salita na ipapaliwanag ng ating taong pangdangal na siyang ipapakilala ko sa inyo ngayong gabi. Thank you very much. And as I always say, the English translation of this is, you guys are welcome. We will start our event with a recitation from the Holy Quran by our brother Hamoud bin Ali As-Sumri, who's going to recite chapter 23, verses 1 to 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. And the translation goes like that. Successful indeed are the believers who are humble in their prayers and who do not incline towards indecent matters, and who pay their obligatory charity, and they who guard their private organs except from their wives or the legal bondwoman that they possess. For then there is no blame upon them. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. And they who are to their trusts and their promises attentive, and they who carefully maintain their prayers, those are the inheritors, who will get the inheritance of paradise. They will abide in it forever. Sheikh Omar bin Al-Pir was 22 years old when he embraced Islam in Saudi Arabia. 22 years ago, that was the correction. He embraced Islam 22 years ago in Saudi Arabia. And he is one of the founders and a member of the board of directors of the Islamic Studies, Call and Guidance of the Philippines. He regularly gives lectures about Islam in the Philippines, in Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. And tonight, he's going to shed light on a great topic on how to achieve true peace and success.
Before we begin, let me just tell you how the lecture is going to be like. It will be split into 2 sessions. The first session will be where Sheikh Omar will be delivering the talk for about 1 hour, followed by question and answer session where we get questions by you, and we always give privilege to the non-Muslim brothers and sisters to ask. So please prepare your questions based on whatever we're going to talk about tonight. And please, if you got mobile phones, could you please put it on silent mode or just switch it off? All right, let us welcome Sheikh Omar Penalbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katira amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Hinihiling ko ang tulong ng Allah at ang kanyang kapatawaran. Hinihiling ko ang kanyang tulong laban sa mga tukso ni Satanas. Ang sino man na iginabay ng Allah sa matuwid na landas, walang sino ang makapagliligaw sa kanya. At ang sino man ang nasa ligaw na landas, walang sino ang makapaggagabay sa kanya, maliban lamang ang Allah. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah lamang, ang nag-iisa, walang katambal sa kanyang pagkapanginoon. At sumasaksi ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling alipinsugo at propeta. Sa muli, mga mahal na kapatid at mga kababayan, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah, sa Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay muling nagkasama-sama ngayong gabi. Dalangin ko sa Kanya na sana hindi ito ang huli nating pagkikita. At kung mangyari man, dalangin ko pa rin sa Kanya na sana sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na Kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga kautusan. So the first na pagsasama-sama natin, pinag-usapan natin ang minsaheng ito para sa iyo. Of course, ang ating tinalakay ay ang mensahe ng Islam. At kahapon pinag-usapan natin kung paano natin maunawaan. I mean, it was towards understanding Islam and the Muslims. So pinag-usapan natin ang paksang yaon. At ngayon, katulad ng nasabi ng ating moderator, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, mga mahal na kababayan, how to achieve true peace and success. Papaano makamtan ang tunay na kapayapaan at tagumpay. So ang ating pag-uusapan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, hindi lamang yung kapayapaan at tagumpay dito sa mundo, kundi higit sa lahat kung papaano natin makakamtan ang tunay na kapayapaan at tagumpay sa kabilang buhay. So mahalagang mahalaga na paghandaan natin ang kapayapaan at ang tagumpay dahil ang katotohanan, tayong lahat naman ay magwawakas sa mundong ito. At gugustuhin man natin o sa hindi, tayong lahat ay magbabalik sa ating Panginoon upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. So mga mahal na kapatid, bilang payo sa inyo, nais kong tumalakay ng mga bagay-bagay upang matamo o makamta natin ang tunay na kapayapaan at tagumpay. So, sa Islam, hindi sapat, mga mahal na kapatid, na tayo ay naniniwala na may nag-iisang Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalagang mahalaga na kilalanin natin ng mabuti ang ating tagapaglikha. Sapagkat kung kilala natin ang ating tagapaglikha, madidevelop natin ang tunay na takot natin sa Kanya. Tandaan natin, mga mahal na tagapakinig, na the more na nakikilala mo ang iyong tagapaglikha,
the more na madidevelop mo ang tunay na takot sa Kanya. At kapag na-develop mo ang tunay na takot sa Panginoong Diyos, katotohanan na nagiging malapit ang kalooban mo sa Kanya. Hindi ito katulad ng hayop. Kapag natatakot ka halimbawa sa hayop, nilalayuan mo. Pero ang Panginoong Diyos, ang Allah, kapag nadidevelop mo ang tunay na takot, lalong naging malapit ang kalooban mo sa Kanya. So sa Islam, it's not enough na alam natin siya ay nag-iisang Panginoong Diyos lamang. Dapat nating malaman, mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, na ang Allah o ang Panginoong Diyos sa Islam, may tatlong aspeto ang Kanyang kaisahan, yung pagiging isa niya. Unang-una, sa Islam, ang Allah ay nag-iisa sa Kanyang pagkapanginoon. Tinatawag ito na Tauhid ar-Rububiyyah, from the root word Rab, Panginoon. So sa Islam, kapag sinabi na ang Panginoon ay isa, talagang isa at walang ibang dapat kilalaning Panginoon. Katulad ko noong hindi ako Muslim, although naniniwala kami na iisa ang Diyos, ngunit may tatlong persona. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. But in Islam, when we say na ang Allah ay nag-iisa sa Kanyang pagkapanginoon, talagang isa lamang. At ang Allah, nag-iisa siya sa pagsamba. Ito ang tinatawag na kaisahan sa pagsamba, ang Tauhid al-Ibada or Tauhid al-Uluhiyah. Noong araw, ang mga hindi Muslim kapag nananalangin, idinadaan kung kani-kanino ang kanilang pagsamba. Ngunit sa Islam, ang Allah ay nag-iisa sa pagsamba, meaning kapag sumasamba ka, straightforward, diretso sa Kanya. Sapagkat ang Allah, nakikita niya ang lahat, nalalaman niya ang lahat, naririnig niya ang lahat-lahat. Kaya't walang kinakailangang mediator o tagapamagitan. So siya ay nag-iisa sa pagsamba at diretso ang pagsamba sa Kanya. At pangatlo, ang Allah ay nag-iisa sa Kanyang mga magagandang pangalan at katangian, names and attributes. Tinatawag ito na Tauhid al-Asma wa Sifat. Ibig sabihin, ang mga katangian, ang mga magagandang pangalan ng Allah, hindi natin ito dapat na iakibat o iugnay sa Kanyang mga sa Kanyang mga nilikha. So katulad halimbawa, ang Allah, ang mga iilan sa mga katangian niya, the most gracious, the most merciful, the all-knowing, the all-hearing, the most high, the supreme, the creator, the sustainer, the nourisher, the provider, tanging hukom, at marami pang iba. Mga kapatid, mga mahal na kababayan, itong mga katangian ng Allah, mga pangalan niya, hindi natin dapat iugnay sa Kanyang mga nilikha. Kaya kapag sinabi na pinakamaawain, ito ay para lamang sa Kanya. Dahil kahit may tao na nag-aangkin na siya ay maawain, ang Kanyang pagkamaawain mayroong limitasyon o hangganan. Ngunit ang Allah, ang Kanyang pagkamaawain, everlasting, walang hanggan. So kapag sinabing tagapaglikha, hindi ito dapat iugnay sa Kanyang mga tagapaglikha, sa Kanyang mga nilikha, dahil ang tagapaglikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ang Allah, kung lilikha siya ng isang bagay, sasabihin lamang niya, kun fayakun, mangyari at mangyayari. Whereas na kung ang isang tao, lilikha, gagawa siya ay minitong podium na ito, may mga sources siyang pinagkukunan. Ngunit ang Allah, kung lilikha siya ng isang bundok, hindi niya kailangang mag-ipon ng graba, tataniman ng punong kahoy para tumaas at magiging bundok, kundi sasabihin lamang niya, be and it is. At katotohanan na kapag kilala natin ang ating tagapaglikha, mga mahal na kapatid, at nadidevelop natin ang tunay na takot sa Kanya, nagiging sincere, naging tapat tayo sa pagganap ng ating tungkulin o obligasyon sa Kanya. So mahalagang mahalaga na makilala natin, kilalanin natin ang ating tagapaglikha. Kilalang kilala natin na siya lamang ang karapat-dapat sambahin at ang ating mga pangangailangan, kung hihilingin natin sa Kanya, ito ay nalalaman at naririnig niya. At likewise, mahalaga rin, mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, na makilala si Muhammad, peace be upon him. It is not enough na ang alam natin siya ang huling sugo at propeta ng Allah.
pag-aralan natin ang kanyang sira, ang kanyang buhay, mga mahal na kapatid. Dahil kapag kilala natin si Muhammad, peace be upon him, kung hindi man natin siya mapapantayan, at least magagawa nating tularan ang kanyang katauhan. Hindi maipagkakaila. Napakaraming mga naging Muslim ang nakasalamuha ko, ang nakakausap ko, at wala silang alinlangan magsabi na noong nag-Muslim sila at pinag-aralan ang buhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him, malaking pagbabago, pag-uugali ang nagawa o naitulong sa kanilang katauhan. Lalong-lalo na halimbawa ang sabar, ang pagkamatiisin, ang pagiging mapagkontrol, mapagtimpi sa sarili. So kung pinag-aaralan natin ang buhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him, kung hindi man natin siya mapapantayan, at least sisikapin natin na ipamuhay, i-apply sa ating sarili ang kanyang pag-uugali. So katulad halimbawa sa isang hadith, saying sa sinabi niya, ang sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang matapang na tao, hindi yung napapabagsak ang kanyang kalaban kapag siya ay nagagalit, kundi ang matapang na tao ay ang napipigil ang sarili kapag siya ay galit. May isang pangyayari noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Nakaupo siya sa lamisa kasama si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So kilala natin kung sino si Abu Bakar. Siya ang kauna-unahang kalifa. Matalik niyang kaibigan ito, naging biyanan niya, at isa sa malakas na sumusuporta sa kanya. So habang nakaupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar, may isang tao na lumapit at pinagsasalitaan si Abu Bakar ng masasama. Pero nagsasabar, nagkukontrol si Abu Bakar. Hindi kumikibo. For the second time, nagsalita ulit si Abu Bakar ng masama. Ang tao nagsalita ulit ng masama kay Abu Bakar. Nagkukontrol pa rin si Abu Bakar. Pangatlong pagkakataon, nagsalita ulit ng masama ang tao kay Abu Bakar. Hindi na nakapagpigil si Abu Bakar, tumayo at gustong suntukin ang tao. Pero bago nagawa ni Abu Bakar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumayo na gustong umalis. So ang sabi ni Abu Bakar kay Propeta Muhammad, Propeta Muhammad, nagagalit ba kayo sa akin? Ang sabi ni Propeta Muhammad, hindi. So sabi niya, bakit kayo aalis? Sabi ni Propeta Muhammad, kasi kaninang una at pangalawang pagkakataon na pinagsasalitaan ka ng masama at hindi ka kumikibo, nagkukontrol ka, nangangahulugan na ang anghel sa kalangitan bumaba at itinatanggi na ang mga sinasabi sa iyong masasama ay hindi totoo. Pero sa pangatlong pagkakataon na hindi ka nakapagpigil, tumayo ka, na galit ka, ang katotohanan, sabi niya, ang anghel umalis at ang pumalit sa anghel si Satanas. Kaya ako aalis dahil ayaw kong umupo nakaharap si Satanas. Nakuha ninyo ang lison, mga mahal na kapatid? Dahil kung hindi umastan at aalis ang propeta, maaring humantong sa nagsuntukan si Abu Bakar at ang tao na nagsasalita ng masasama. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang matapang na tao, hindi yaong napapabagsak ang kalaban kapag nagagalit, kundi ang matapang na tao, yung nakukontrol ang sarili kapag siya ay galit. So sa Islam, mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, hindi rin magandang katangian o pag-uugali ng tao na nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanyang kapwa. At ang isang mananampalataya, para sa kanyang kapayapaan at sa kanyang tagumpay, dapat siya ay laging makatarungan, just, fair. So may isang pangyayari rin noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Nabalitaan ng hari ng Hudyo na si Muhammad ay nahirang na propeta, pero hindi niya basta-basta matanggap. At mayroon siyang gustong patunayan sa akhlak, sa pag-uugali ni Propeta Muhammad, kung siya nga ay talagang propeta ng Diyos. So ang gusto mapatunayan ng hari ng Hudyo, na kung si Muhammad nga ay makatarungan sa kanyang sarili. Just. Kaya isang araw ang hari ng Hudyo,
pinuntahan niya si Propeta Muhammad. Ang sabi niya, Muhammad, doon sa kabilang lugar, may mga tao na nagugutom. Bakit hindi mo bilhan ng makakain at ipaliwanag mo sa kanila ang relihiyon mo? Baka sakaling tanggapin nila. Pero hindi kumikibo si Propeta Muhammad, peace be upon him. Maya-maya, ang hari ng Hudyo, kinuha ang pera niya. So sabi niya, ito, aabunuhan ko muna kung wala kang pera. At ibalik mo na lamang kapag nagkapera ka na. Wala silang usapan kung kailan ibabalik. So tinanggap ni Propeta Muhammad yung pera mula sa hari ng Hudyo at tinawag niya ang kanyang mga sahaba, ang kanyang mga kasamahan, at ang sabi niya, ito pera, mamili kayo ng mga makakain at dalhin niyo roon sa grupo ng tao na tinutukoy ng hari ng Hudyo. Ibigay nyo sa kanila, pakainin nyo sila, at ipaliwanag ninyo ang Islam, lalong-lalo na kung sino ang dapat sambahin. So meaning, ang tauhid ang ipapaliwanag, ang kaisahan ng Panginoong Diyos. Dahil ulitin natin, mga kapatid, mga kababayan, sa Islam lahat ng kasalanan mapapatawad ng Allah. Ngunit ang kasalanan na hindi niya mapatawad kailanman ay ang sumamba ka maliban sa Kanya o idaan mo kung kani-kanino ang iyong pagsamba. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasamahan, sige, mamili kayo ng pagkain, dalhin niyo roon sa kanila at ipaliwanag ninyo ang kaisahan ng tagapaglikha na dapat ang iisang Panginoong Diyos lamang ang karapat dapat sambahin. So ginawa ito ng kasamahan ni Propeta Muhammad, namili sila at dinala roon. Ngunit paglipas ng ilang araw lamang, ayon doon sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang hari ng Hudyo, inabangan niya si Propeta Muhammad sa pintuan, sa gate ng sementeryo sa Madina dahil nakipaglibing si Propeta Muhammad kasama si Umar ibn Khattab. So paglabas ni Propeta Muhammad sa pintuan ng sementeryo, yung hari ng Hudyo, itinulak niya hanggang sa hinablot yung damit at ayon sa kwento, napunit pa ang damit ni Propeta Muhammad. Ang sabi ng hari ng Hudyo, Muhammad, nasaan yung pera na kinuha mo sa akin noong isang araw? Bakit hanggang ngayon hindi mo binabalik? Ugali mo at ugali ng pamilya mo na kapag may nakuha, hindi isinusuli, binabaliwala. So si Propeta Muhammad, nagsasabar, nagkukontrol. Ang nag-react ngayon si Umar ibn Khattab, ang galit na galit, hanggang sa itinulak niya yung hari ng Hudyo at tinakot niya. Sabi niya, kung hindi lang dahil sa Panginoon, ngayon mismo, gugulong ang ulo mo. So ang ginawa ni Propeta Muhammad, pinaghiwalay si Umar at ang hari ng Hudyo. At ang sabi ni Propeta Muhammad kay Umar, Umar, bakit mo ginawa yon? Sabi ni Umar, ano ang gusto mong gawin ko? Hindi mo nakita, binastos ka, pati pamilya mo idinamay, at tingnan mo, damit mo napunit na. So sabi ni Propeta Muhammad, hindi mo nga dapat ginawa yon. So sabi niya, ano ang gusto mong gawin ko? Sabi ni Propeta Muhammad, sana kinausap mo ako. Sinabi mo sana sa akin na, Propeta Muhammad, may utang ka pala roon sa hari ng Hudyo. Bakit hindi mo binabalik? At sana kinausap mo rin ang hari ng Hudyo. Sinabi mo sana sa kanya na may utang pala sa iyo ang propeta. Bakit hindi mo sinisingil ng maayos? Bakit mo siya binastos? Bakit mo siya hiniya? So ang sabi ni Propeta Muhammad kay Omar, nung umalis ang hari ng Hudyo, sabi niya, ito yung pera na nakuha ko. Ibalik mo sa kanya. At may isang timba ng dates, tamar, dates, alam natin ang dates. Sabi niya, may isang timba ng dates ron, dalhin mo, ibigay mo rin sa kanya, at humingi ka ng patawad. Dahil hanggang ngayon, may sama siya ng loob na kinikimkim sa'yo. So sabi ni Umar, bakit may dates pa? Ibalik na lang natin yung pera, wag na yung dates. Pero sabi ni Propeta Muhammad, basta't ibigay mo at humingi ka ng paumanhin. So dahil propeta ang nag-utos, wala siyang magawa. Dala niya yung pera, bit-bit ang isang timba ng dates. At pagdating doon sa hari ng Hudyo, sabi niya, ito yung pera na nakuha sa ng propeta. Sinusuli niya at nagpapasalamat siya. At ito ang isang timba ng dates, regalo niya sa iyo. So sabi ng hari ng Hudyo, siya ang nagpapabigay ba talaga niyan? Sabi niya, o pinabibigay niya. At sinabi niya sa akin na, humingi ako ng paumanhin sa iyo. Kaya kung ano man ang nangyari sa atin, sabi niya, pasensya ka na lang. Pareho lang tayong tao, sabi niya. So sabi ni Omar, ng hari ng Hudyo, sinabi niya talaga yun. Sabi niya, yun ang sabi niya sa akin. So pag alis ni Omar,
ang hari ng Hudyo nagre-reflect, nagmumuni-muni sa sarili. At ilang sandali, na-realize niya sa sarili niya na si Muhammad nga ay propeta. Kaya ang hari ng Hudyo tumakbo papunta kay Propeta Muhammad at pagdating niya, Muhammad, ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. So paglipas na ilang panahon, ayon sa kwento, ang hari ng Hudyo at ang lahat ng kanyang nasasakupan ay nag-Muslim. So anong aral ang mapupulot natin? Mga kapatid, kung ganito ang pag-uugali ng Muslim, katotohanan na mapapasa kanya ang kapayapaan at ang tunay na tagumpay, hindi lamang sa lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay. So ganun pa, may isa pang kwento tungkol sa buhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Noong kapanahunan ni Propeta Muhammad, tuwing makatapos sila ng sala ng Asr, ang sala ng Asr, mga kapatid, mga kababayan, yung sa mga hindi pa Muslim, dahil araw-araw 5 beses nagsasala ang mga Muslim. Una, ang Fajr, morning prayer. Pangalawa, Duhur, yung noon prayer. Pangatlo, Asr prayer, yung mid-noon prayer. Pang-apat, ang Maghrib prayer, yung sunset. At ang panghuli, ang Isya, yung night prayer. So doon sa Asr prayer, tuwing makatapos ng Asr prayer, si Propeta Muhammad nagbibigay ng nasiha, ng advices, payo sa kanyang mga kasamahan. Habang siya ay nagbibigay ng payo, may revelation sa kanya, wahi, revelation sa kanya. At ang sabi niya sa mga kasamahan niya, sabi niya, may taong papasok, sabi niya. At ang papasok na yan, mataas na antas ng paraiso ang kanyang magiging tahanan sa darating na araw ng paghukom. Kahit hindi na nakikita, pero dahil ito ay revelation sa kanya. So ang sabi niya sa mga kasamahan niya, may taong papasok at ang papasok na yan, mataas na level o antas ng paraiso ang kanyang magiging tahanan sa darating na araw ng paghukom. May tao nga na pumasok, so tinitingnan ng kasama nila. At ang taong yaon, tumutulo ang kanyang balbas dahil katatapos lamang niya magwudu, mag-ablusyon, at ang kaliwang kamay niya may bitbit na tsinelas. So yung tao, umupo at nakinig sa mga payo, sa mga aral na ibinabahagi ni Propeta Muhammad. So tinitingnan lang siya ng mga kasamahan. The following day, pagkatapos ng Salatul Asr ulit, after the Asr prayer, sinabi ulit ni Propeta Muhammad sa mga kasamahan niya, may taong papasok at ang papasok na yan, mataas na antas ng paraiso ang kanyang magiging tahanan sa darating na araw ng paghukom. Pumasok ang tao. Kung sino yung pumasok kahapon, siya ulit ang pumasok. So tinitingnan lang nila ulit. The following day ulit, nagbigay siya ng pangaral sa kanyang kasamahan at maya-maya sinabi niya ulit, may taong papasok at ang papasok na yan, mataas na antas ng paraiso ang kanyang magiging tahanan sa darating na araw ng paghukom. So nung tingnan nila ang taong pumapasok, siya pa rin, nung una at pangalawa, the same person ang pumapasok. Kaya pag alis ni Propeta Muhammad, yung isa sa kasamahan niya na ang pangalan ay si Abdullah, linapitan niya yung tao. Sabi niya, kapatid, sabi niya, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng tatay ko. Pwede bang makitira muna ako sa iyo ng 3 araw at 3 gabi? So sa Islam, mga kapatid, ang kapatid mong Muslim, ang kapwa mo, may rights, may karapatan siya sa iyo. So isa sa karapatan ng tao na kapag nakikituloy siya sa iyo, kailangan istimahin, i-accommodate mo siya. Kaya sabi nung tao, okay, brother, welcome. So sumama siya roon. At wala siyang ginawa, kundi ang bantayan yung tao, araw at gabi, kung ano ang ginagawa niya sa buong buhay niya, dahil sinabi ni Propeta Muhammad ng 3 sunod-sunod na sa araw ng paghuhukom, mataas na antas ng paraiso ang kanyang magiging tahanan. But after 3 days and 3 nights of watching, hindi siya natutulog actually. Gusto niya makita talaga. Pero ang nakikita lamang niya, na kapag natutulog sila at kapag pumipihit sa higaan,
Naririnig lang niya na ang taong yaon nagdidikir, nag-aalaala sa Allah. Ang sinasabi, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yun lang ang naririnig niya. So after 3 days and 3 nights, dahil iyon lang naman ang kanyang nakita, napakasimple, nagpaalam siya. Sabi niya, kapatid, sabi niya, maraming salamat sa pag-accommodate mo sa akin. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi totoo na nagkaroon kami ng alitan o samaan ng loob ng tatay ko. Nagsinungaling lamang ako, sabi niya. Kaya ko ginawa yun dahil gusto kitang makita kung ano ang ginagawa mo sa sarili mo, dahil 3 sunod-sunod sinabi sa amin ni Propeta Muhammad na sa araw ng paghuhukom, sa mataas na level ng paraiso ang iyong magiging tahanan. Pero sabi niya, wala naman ako nakita na extraordinary sa ginagawa mo. Kaya umalis siya. Paglayo niya ng konti, sabi ng tao, brother, sabi niya, halika rito, sabi niya. Kung ano man ang nakita mo sa akin, sabi niya, iyon ako. Iyon talaga ako, sabi niya. Kaya lang, sabi niya, gusto kong malaman mo na kailanman hindi ako nagkaroon ng galit, ng inggit, ng puot sa aking kapwa. Sa katunayan, sabi niya, kapag nalaman ko na chinichismis ako ng ibang tao o pinag-uusapan nila ako ng masama, nananalangin pa ako sa Allah na sana patawarin sila sa mga ginagawa nila. So nung marinig ni Abdullah, umiyak. Sabi niya, ito ang kinatatakutan ko. Maaring walang Muslim na makagagawa katulad ng ginagawa mo. So mag-reflect tayong lahat mga kapatid, lalong-lalo sa mga Muslim. Sino sa atin ang makakagawa? Kahit sa ang lugar ngayon, ang mga Muslim nag-iinggitan, nagpapatayan, nagsisilusan, nagkamali lang ng kaunti ang kapatid niya sa kanya, hindi niya pinalalagpas. Kung halimbawa, narinig niya na chinismis siya ng kapatid niya, lalong masasama ang igaganti niya. Kaya, mga mahal na kapatid at mga mahal na kababayan, kung pag-aralan natin ng mabuti ang Islam, walang dahilan para hindi natin tanggapin at ipamuhay, sapagkat ang itinuturo ng Islam ay ang magkaroon tayo ng tunay na takot sa ating Panginoon, at ang takot na ito ginagawa natin alang-alang sa kanyang ikalulugod, nang sa gayon sa kabilang buhay matatamo o makakamta natin ang tunay na tagumpay. So dito pumapasok ngayon yung kahalagahan ng kaalaman, mga mahal na kapatid. Dahil kung wala kang kaalaman, ang tanong ngayon, papaano mo maipamuhay ng tama ang iyong pananampalataya o ang iyong panuntunan ng buhay? Kaya payo sa mga bagong Muslim, kahit sa mga matatagal ng Muslim, at sa mga hindi pa Muslim, mga mahal na kapatid at mga kababayan, bigyan natin ng panahon na pag-aralan ang Islam. Dahil ang Islam, para sa inyong kaalaman, hindi lamang ito tinatawag na relihiyon. Kaya lang sinasabing relihiyon just to compare sa ibang belief o ibang pananampalataya. But ang katotohanan, ang Islam ay din na tinatawag complete code of life, kumplitong patakaran ng buhay, panuntunan ng buhay, pamamaraan ng buhay. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao may tamang aral ang Islam na dapat nating sundin, dapat nating ipamuhay, mga mahal na kapatid at mga kababayan. So ang pagsasaliksik ng kaalaman, importante sa lahat-lahat ng tao. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ba'ad a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Meaning, ang sabi ng Allah, those who have knowledge and those who do not have, are they equal? Ang may alam at ang walang alam, sila ba ay magkatulad? The answer is quite obvious. Hindi magkapariho ang may alam at ang walang alam. At ang kaalaman, sabi pa ng Allah, ang kahulugan, ang kaalaman itataas ang antas o ang kalagayan ng isang tao.
Actually, mga kapatid, noong time ng mga tabiin, ibig sabihin, third generation after Prophet Muhammad, peace be upon him, may isang tao na ang pangalan niya ay Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas. Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas. Isinilang siya sa Makkah, sa Saudi Arabia. Doon siya lumaki, doon tumanda, at doon siya namatay. Pero noong kanyang kabataan, noong siya ay bata pa lamang, ayon doon sa kwento, dahil sa kanyang physical na anyo, hindi natin alam kung anong itsura niya. Pero ang sabi doon sa kwento, dahil sa kanyang physical na anyo, lagi siyang kinukutya, lagi siyang iniinsulto, lagi siyang pinagtatawanan, at naging tampulan siya ng panunukso ng kanyang kasamahan. Kaya uuwi siya na malungkot, minsan umiiyak, dahil sa pangungutya na ginagawa. So nakita siya ng kanyang nanay na mukhang kawawa naman siya. Kaya sabi ng nanay niya sa kanya, mahal kong anak, magsumikap ka na mag-aral dahil ang kaalaman itataas ang antas o ang kalagayan ng isang tao. So pinakinggan niya ang payo ng kanyang nanay, gumugol siya ng araw, buwan, taon, aral siya ng aral ng mabuti. Hanggang sa siya ay nakapagtapos. Nung siya ay gumraduate, mga kapatid, ang katotohanan, hinirang siya bilang judge sa buong Makkah. Hinirang siya as judge dahil sa kaalaman na na-achieve niya. At tuwing may nakadimanda o nakasakdal, kapag dinala doon sa kanyang korte, sa husgado, ang mga nakadimanda nanginginig sila sa takot. Dahil alam nila na kapag si Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas ang inassign as judge, kung ano ang katotohanan, iyon ang kanyang paiiralin. Hindi kumot ka mag-anak ka niya, hindi kumot kaibigan ka niya, hindi kumot mayaman ka, hindi kumot kilala ka sa lugar, ay papaboran ka niya. No, ang tunay na aral ng Islam ang kanyang pinaiiral. Ang ginagawa ni Propeta Muhammad, ang sinabi ni Propeta Muhammad, dahil sabi ni Propeta Muhammad, kung mapapatunayan ko na ang anak kong si Fatima ay nagnakaw, ako mismo ang puputol ng kanyang kamay. So yun ang pinaiiral niya, ang katotohanan. Samantalang noong bata siya, lagi siyang iniinsulto, tinutokso, pinagtatawanan. But because of the knowledge he achieved, mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, namatay siya sa Makkah na isang kagalang-galang na tao. So nakita natin kung ano ang naging kapalit, naging bunga. At ang sabi pa nga ng isang kalifa, si Ali radhiyallahu anhu, ang sabi niya, higit na mainam ang kaalaman kaysa anumang kayamanan. Dahil ang kaalaman, pangangalagaan ka, ngunit ang kayamanan, ikaw ang mangangalaga sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, pangangalagaan ka ng kaalaman in the sense na hindi ka basta-basta gagawa ng isang bagay. Kung may mga bagay-bagay, lagi mo munang ginagamit ang iyong kaalaman, lagi ka munang nagre-reflect, nagtitimbang-timbang. Bago ka magdidesisyon, itatanong mo muna sa sarili mo, kung gagawin ko ito, hindi kaya ako nagkakasala? Kung gagawin ko ito, hindi kaya ako lumalabag sa aking Panginoon? Kung gagawin ko ito, hindi kaya ito magiging daan lamang para ako ay mabulid sa impyerno? So kinukonsulta mo muna ang kaalaman mo. Kaya napapangalagaan ka. Pero kung wala kang alam, sige ka lang ng sige, sige ka lang ng sige, dahil hindi mo alam. So ang sabi pa, ang kaalaman nag-aanyaya sa tao sa kabutihan, sa kabaitan, at sa pagiging mapagkawanggawa. Ngunit ang kayamanan nag-aanyaya sa tao sa kasamaan, sa kasalanan, at sa pagmamalaki. Dahil ang totoo, mga mahal na kapatid, ang isang tao kahit mayaman, ngunit kung siya ay may tamang kaalaman, nasa sa kanya pa rin ang angking kabaitan. Pero ang isang mayaman na walang alam, mayabang, mapagmalaki. Kahit may mapipinsala siya, sasabihin, okay lang, babayaran ko na lang yan.
Kaya mga mahal na kapatid, ang kaalaman mahalaga sa ating lahat. Alam natin kung sino ang mga nagtagumpay dahil sa kaalaman. At marami ang alam natin na sila ay napahamak dahil sa kulang sa kaalaman. At ang sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, it is the duty of every Muslim, men and women, to seek knowledge. Tungkulin daw ng lahat ng Muslim, babae man o lalaki, ang maghanap ng kaalaman. At sinabi pa niya ang kahulugan, ang sino mang lumabas sa kanyang tahanan upang maghanap ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas patungo sa paraiso. The best example, mga kapatid, ay ang nangyayari sa ating ngayon. Tayong lahat umalis sa ating tahanan at nagtipon-tipon tayo rito for purposes of seeking knowledge. So gagawin ng Allah na magaan ang ating landas patungo sa paraiso, dahil kung may kaalaman tayo, maipapamuhay natin ang ating tungkulin sa Panginoon ng nasa tamang pamamaraan. So kung tama ang pagsasabuhay mo, malinis, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ayon sa kanyang mga utos, makaaasa ka na madali kang makapapasok sa paraiso. Pero kung ikaw ay suwail, pasaway, mapagawa ng hindi ka nais-nais, mahirap ang pumasok sa paraiso, mga mahal na kapatid. At huwag tayong tatamad-tamad sa paghanap ng kaalaman. Ang katotohanan, mga kapatid, hindi mabuting katangian ng isang tao na tatamad-tamad siya sa paghanap ng kaalaman tungkol sa kanyang pananampalataya. Huwag nating sabihin na masyado tayong abala, masyado tayong busy. If there's a will, there's a way. At huwag tayong magpakalunod sa mga material na bagay lamang, mga kapatid. Hindi, bigyan din natin ng panahon ang akirah, ang kabilang buhay natin. Dahil naroroon ang buhay na walang hanggan. May isang maalam na Muslim, sabi niya, kung nabibili lamang ang panahon, please follow me. Ang sabi niya, kung nabibili lamang ang panahon, bibilhin ko ang panahon ng mga tao na sinasayang nila ang kanilang panahon. At kapag nabili ko ito, gugugulin ko ito sa paglingkod sa aking Panginoon. Allahu Akbar. At ang sabi pa niya, kailanman hindi ako nagsisi sa buong buhay ko. Hindi daw siya nagsisi sa buong buhay niya kailanman. Maliban lamang, sabi niya, sa panahon kong lumipas na hindi ko nagugol sa paglingkod sa aking Panginoon. So wala sa kanya yung killing the time, yung papatayin niya ang oras niya sa walang faida, walang benefit. So, mga mahal na kapatid, encouragement ko sa sarili ko at para sa ating lahat na magsumikap tayo na magkaroon ng kaalaman nang sa gayon maitama natin ang pagganap natin ng ating tungkulin sa ating tagapaglikha. So kung puro tama ang pagsasabuhay natin, makaaasa tayo ng tagumpay sa lupa, kapayapaan sa lupa, higit sa lahat ang tagumpay at kapayapaan sa kabilang buhay. At of course, mga mahal na kapatid, para sa ikauunlad o sa ikatatagumpay ng isang tao, mahalaga na gampanan niya ang kanyang tungkulin sa kanyang tagapaglikha. So katulad halimbawa, tinalakay natin noong unang meeting natin ang 5 haligi ng Islam. Unang-una, ang pagsumpa na walang ibang sasambahin kundi ang Allah lamang at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang 5 beses na pagdarasal sa maghapon. Ang pangatlo, ang magbigay kawanggawa o zakat. Pang-apat, ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang pang-5, ang mag-hajj o mag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Ngunit mga mahal na kapatid, bigyan natin ng importansya ang pagsasala o pagdarasal. Dahil pagkatapos nating manumpa
lupa na walang ibang sasambahin kundi ang alalamang na ating tagapaglikha, ang pumapangalawa rito ay ang pagdarasal. At tandaan natin mga kapatid, walang may makikinabang nito kundi tayo mismo. Ang kapakinabangan, ang bayad sa pagdarasal ng tao, maaaring wala rito sa lupa. But the truth of the matter, tayong lahat mamamatay. Kahit sino ka pa, kahit bilyonaryo ka, kahit ikaw ang pinakatanyag sa buong mundo, mamamatay ka pa rin. At magbabalik ka sa iyong tagapaglikha upang mag-account o magsulit ka sa lahat ng iyong mga ginawa. Alam nating lahat na ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sa araw ng paghuhukom, ang kauna-unahang itatanong sa lahat ng Muslim ay ang tungkol sa kanilang pagdarasal o pagsasala. Kung ang pagdarasal mo ay mabuti, lahat ng ginawa mo mabuti. Pero kung ang pagdarasal mo ay hindi mabuti, ang ibang ginawa mo walang saysay, walang silbi. At isa sa major na kasalanan ang hindi natin gampanan ng ating pagdarasal. Pero sa mga kapatid na mga bago, of course, pag-aralan natin mga kapatid, maging eager, maging sincere tayo na matutunan, mapag-alaman ito at isabuhay natin. Of course, kung may mga magmumuslim mamaya, hindi naman aasahan na bukas dapat marunong na kayo magdasal. Pero dapat alamin natin kung ano ang kahalagahan ng pagdarasal. Kaya natin nasabi ito na isa sa major na kasalanan dahil actually mga mahal na kapatid, noong time ni Prophet Moses, peace be upon him, may isang babae na lumapit sa kanya. At ang sabi ng babae kay Propeta Moses, sabi niya, Prophet Moses, pwede bang tulungan niyo ako na manalangin sa Allah, sa Panginoon, na mapatawad ako sa aking kasalanan? Dahil nakagawa ako ng malaking kasalanan. Sabi ni Prophet Moses sa babae, ano ba ang kasalanan na nagawa mo? Sabi niya, nagkasala ako ng pangangalunya. Alam niyo pangangalunya? Adultery. So sabi, nagkasala ako ng adultery, ng pangangalunya, hanggang sa ako, sabi niya, ay nagbuntis, nagdalang tao. Pero sabi niya, nang isilang ko ang bata, sabi niya, pinatay ko. Sabi ni Prophet Moses, babae, lumayo ka, sabi niya. Lumayo ka, dahil baka dumating ang parusa sa iyo, pati kami rito ay madadamay. Layo, alis! So umalis ang babae na umiiyak. Luhaan. Kawawang-kawawa siya. Pero bumaba si Anghel Gabriel at sabi kay Propeta Moises, Propeta Moises, bakit hindi mo tinulungan yung babae na tapat na nagsisisi sa kasalanan na nagawa niya? Bakit hindi mo tinulungan? Sabi ni Moises kay Anghel Gabriel, sabi niya, anong kapatawaran pa ang aasahan niya? Nagkasala siya ng pangangalunya hanggang sa nagbuntis at nung isilang niya ang bata, pinatay niya. May aasahan pa ba siyang kapatawaran? Ang sabi ni Anghel Gabriel kay Moises, Propeta Moises, hindi mo ba alam na may mas higit pang kasalanan doon? Sabi ni Moises, anong kasalanan pa ang hihigit roon? Sabi niya, ang tao na sinasadya niya na huwag gawin ang kanyang pagsasala, ang kanyang pagdarasal. So, ang pagdarasal natin, mga mahal na kapatid, at sa mga bagong Muslim, pag-aralan natin at isabuhay natin. Ngunit ang pagdarasal natin, kailangan para sa Panginoong Diyos lamang, hindi pakitang tao. Hindi tayo nag-Muslim dahil sa kung ano-anong material na bagay ang hinahangad natin. No. Nag-Muslim tayong lahat, mga kapatid, dahil na-develop natin ang tunay na takot sa ating tagapaglikha. So kung naging honest tayo sa lahat ng ating mga gawain, katotohanan mga kapatid, this is an assurance na makakamta natin ang kapayapaan, higit sa lahat ang tagumpay sa kabilang buhay. Kayo ang makakapagsabi kung sincere tayo na ginagawa ang pagdarasal, hindi mo ipapaliwanag sa iba kung anong gaan, anong kapayapaan ang nadarama mo, kung taimtim at tapat mo itong ginagawa sa iyong tagapaglikha. Ang kapayapaan, mga kapatid, hindi nabibili ng kayamanan.
At ang tagumpay, hindi mabibili ng kayamanan, ng salapi. Kaya mga mahal na kapatid, payo ko sa aking sarili, payo ko sa inyo, maging tapat tayong lahat sa pagganap ng ating tungkulin sa ating tagapaglikha. So ano-ano pa ang mga tungkulin natin para sa ikakatagumpay natin? Mga mahal na kapatid, ang pagmamahal sa magulang, isang napakabanal na gawain sa Islam. Honestly, isa sa reason kung bakit ko tinanggap ang Islam, dahil sa nabasa ko tungkol sa turo ng pagmamahal sa magulang. Laging sinasabi ng Allah sa banal na Quran ang kahulugan, sumamba lamang sa iisang Panginoon at mahalin ang iyong mga magulang. Laging magkaakibat. Alam nating lahat na ang nagbigay buhay sa atin ay ang Allah. Pero ang naging daan ng paglitaw natin sa mundo, walang iba kundi ang ating mga mahal na magulang. At sa katunayan, marami sa mga hindi Muslim na ang akala nila ang mga Muslim ay baliwala sa magulang. Mga mahal na kapatid, gampanan mo yung 5 haligi ng Islam. Magdasal ka ng 5 beses sa maghapon. Ngunit kung ikaw ay lapastangan, pabaya sa magulang mo, hindi maipapangako sa iyo na papasok ka sa paraiso kung lapastangan ka sa magulang mo. Kaya nga ang mga magulang ko nag-embrace din ng Islam dahil sa ipinakita ko sa kanila, dahil sa natutunan ko sa turo ng Islam. Noong hindi ako Muslim, nagawa ko 5 years, hindi ko nakita magulang ko. Pero nung ako'y mag-Muslim, tuwing magbabakasyon ako, hindi ko magagawa na hindi ko sila makita. Kung hindi ako ang makakauwi sa Iloilo, sila ang pinapupunta ko sa Maynila. Para gampanan yung turo ng Islam, para gampanan ang turo ng Panginoong Diyos kung paano natin i-deal o pakitunguhan ng ating mga magulang. So katulad halimbawa, kaya natin nasabi na ang magdasal ka ng 5 beses, hindi assurance na makapapasok ka sa paraiso kung ikaw ay lapastangan at pabaya sa iyong mga magulang. Dahil mga kapatid, noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him, may isang kwento, may isang tao, ang pangalan niya ay Alqama. Pakinggan niyo, ang pangalan niya Alqama. Itong si Alqama nagkasakit ng malubha, naging grabe ang kanyang karamdaman. Kaya ang ginawa ng misis niya, pumunta kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Pagdating ng misis niya, sabi niya, Propeta Muhammad, sabi niya, pwede bang tulungan niyo ako dahil kinakabahan ako? Sabi niya, ano bang problema? Sabi niya, ang asawa ko, sabi niya, critical, seryoso, malubha ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako, please. So ang sabi ni Propeta Muhammad doon sa kasamahan niya, halik kayo rito, sabi niya, puntahan niyo ang asawa ng babaeng ito at ipabigkas niyo sa kanya ang syahada, ang panunumpa. Yung sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang. So nung puntahan ng 3 kasamahan ni Propeta Muhammad si Alqama at sinabi na Kul la ilaha illa, sabihin mo na walang ibang sasambahin kundi ang nag-iisang Diyos lamang. 3 beses nilang pinababanggit sa kanya na sabihin niya sana na manumpa siya, pero hindi niya ito masabi talaga. Hindi niya mabigkas. Kaya ang ginawa ng 3 kasama ni Propeta Muhammad, bumalik sa kanya. At ang sabi nila, Propeta Muhammad, pinasasabi namin, pinabibigkas namin sa kanya, pero hindi niya talaga masabi. Ang sabi ni Propeta Muhammad, nabubuhay pa ba ang kanyang mga magulang? Sabi nila, ang kanyang nanay buhay pa. Sabi ni Propeta Muhammad, pwede bang ipatawag niyo ang nanay niya? Sabi ng mga tao, Propeta Muhammad, ang nanay niya, matanda na at mahina pa. Baka hindi na niya kayang lumapit rito. Pero sabi ni Propeta Muhammad, basta sabihin niyo na pinatatawag ko. At kung hindi niya kayang pumunta rito, ako na mismo ang pupunta sa kanya. So, nang puntahan ng mga tao, ang nanay ni Alqama at sinabi na pinatatawag siya ng propeta, mga kapatid, dahil sa pagmamahal niya sa propeta at dahil sa takot niya sa Allah, kinuha niya ang basto niya at uugod-ugod siya na lumapit kay Propeta Muhammad. Pagdating ng matanda, ang sabi ni Propeta Muhammad sa matandang babae, pakinggan niyo, sisters, brothers, ang
conversation. Sabi ni Propeta Muhammad sa matanda, "Ginang, kamusta ang pakikitungo sa iyo ng iyong anak?" Yung anak niyang naghihingalo. Sabi ni Propeta Muhammad, "Ginang, kamusta ang pakikitungo sa iyo ng iyong anak?" Ang sabi ng matanda, "Propeta Muhammad, ang anak ko, naniniwala siya na iisang Diyos lamang ang sasambahin. At naniniwala rin siya na kayo ang huling propeta. Ang anak ko, nagdarasal siya ng 5 beses sa maghapon. Ang anak ko, nagbibigay ng sakat o kawang gawa sa ibang tao. Ang anak ko, nag-aayuno siya kapag buwan ng Ramadan. Ang anak ko, nagawa na rin niya ang Hajj o pagpipilgrimage." So, ibig sabihin, yung 5 pillars of Islam, ginampanan ni Alqamah. Pero ang sabi ulit ni Propeta Muhammad, "Ginang, ang gusto kong malaman kung kamusta ang pakikitungo sa iyo ng iyong anak." So, umiyak ang matanda. Sabi niya, "Propeta Muhammad, ang anak ko, alam niya na ako ay nagsusulo at matanda na. Pero pinababayaan niya ako. Samantalang ang misis niya, anuman ang luho, anuman ang layaw, binibigay niya. Kahit mangungutang siya, mapagbigyan lamang niya ang asawa niya, pero ako," sabi niya, "natitiis niya." So, nung marinig ni Propeta Muhammad, umiyak siya. At ang sabi niya roon sa kasamahan niya ulit, "Pwede bang kumuha kayo ng maraming kahoy at dalhin nyo rito sa harapan ng matanda? At ang anak niya kunin nyo, dalhin nyo rito sa harapan niya." Ang sabi ng matanda, "Propeta Muhammad, ano ang gagawin nyo sa anak ko?" Sabi ni Propeta Muhammad, "Susunugin siya sa inyong harapan." So, nung marinig ng matanda, umiyak. Lalong humagulhol ng pag-iyak. At ang sabi niya, "Propeta Muhammad, ang bagay na ito ang hindi ko matitiis na gagawin ninyo sa pinakamamahal kong anak." Pero sabi ni Propeta Muhammad, "Ginang, higit mong katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, habang buhay na susunugin ang anak mo sa ginagawa niya sa iyo. Pero kung mapapatawad mo siya sa mga pagkukulang niya, inshallah, baka sakali," sabi niya, "patatawarin din siya ng Allah, ng Diyos." So, ano ang sabi ng matanda? Propeta Muhammad, sabi niya, "Saksi ang Allah. Saksi kayo bilang propeta. Saksi ang lahat ng mga Muslim. At saksi ang lahat ng anghel na anuman ang pagkukulang sa akin ng aking anak, pinatatawad ko siya." Allahu Akbar. So, sabi ni Propeta Muhammad, "Puntahan niyo ang anak ng matanda at ipabigkas niyo sa kanya ang panunumpa, ang syahada." So, nung puntahan siya at sinabi na, "Kul la ilaha illallah." Mga kapatid, napakadali niyang sinabi, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." So, ilang sandali lamang ang lumipas, si Alqamah namatay. So, sa Islam, bago ilibing ang isang Muslim, paliliguan siya, huhugasan, pupulbuhan, pababanguhan. But of course, habang ginagawa itong pagsiservisyo, itinuturing siya na isang buhay. Igagalang siya. So, binalot siya ng puting-puti na tela at nagkaroon ng pagdarasal ang mga Muslim na siya ay tanggapin sa paraiso, at ginawa ito sa kanya at ang namuno sa pagdarasal, walang iba kundi si Propeta Muhammad, peace be upon him. At may isang kwento pa, noong time din ni Propeta Muhammad, may isang lalaki na pumunta sa kanya. Sabi niya, "Propeta Muhammad, ano ba ang gagawin ko sa tatay ko?" Sabi niya, "Dahil kinukuha niya ang kayamanan ko kahit hindi ko nalalaman." So, sinumbong niya tatay niya. Kaya pinatawag ni Propeta Muhammad ang tatay niya, dumating na nakabaston at matanda na rin. Pagdating ng tatay niya, sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, "Sinusumbong ka ng anak mo. Bakit mo kinukuha ang kayamanan niya na hindi niya nalalaman? Kahit anak mo siya, dapat magpaalam ka rin." So, nung marinig ng matanda, umiyak. Sabi niya, "Propeta Muhammad,
Nagtatrabaho ako, nagpapakahirap ako, alang-alang sa anak ko. Pero ngayon, ang anak ko malusog, malakas. Ako naman, matanda na, mahina pa. Ang anak ko, maraming kayamanan. Ako'y walang-wala. Ang kinukuha ko lamang ay ang makakain ko dahil pinababayaan niya ako. So, nang marinig ni Propeta Muhammad, umiyak din siya. At ang sabi niya doon sa anak, nagpunta ka rito para isumbong mo ang tatay mo. Pero dapat mong malaman, mula ngayon, sabi niya, ikaw at ang lahat ng kayamanan mo, pag-aari kayo na iyong tatay. Mga mahal na kapatid, taga Iloilo ako. Uulitin, I am from Iloilo. Nung ako'y bata pa maliit, mga kamag-anakan namin, mga kapitbahay, ang mga magulang nagpapagsahan sila para mapaunlad ang ng kanilang mga anak. Kaya ang iba, nagbibinta ng kalabaw, nagsasangla ng lupa para mapaaral sa kolehiyo ang kanilang mga anak. At nangyari na nakapagtapos ang kanilang mga anak, ngunit nang umalis ang anak nila ng ibang bayan, ng ibang bansa, mga kapatid, 5 taon, 7 taon nakalimutan niya ang mga magulang niya. Kung kailan tiniligramahan, wala pang text, wala pang fax, wala pang email, kaya alam nyo kung gaano na ako katanda. Noong araw, RCPI lamang. So kung kailan pinadalahan ng telegrama at sinabi na kung saan ka man naroroon, sana umuwi ka dahil ang tatay mo, grabe, seryoso, malubha ang kanyang kalagayan. Ang dating, ang tatay niya nakadikstro sa hospital. Mamimili siya ng maraming masasarap na pagkain at dinala sa hospital. Ano gagawin ng tatay mo? Nakadikstros. At mayroon din, nangyari rin. Dahil matagal, 7 taon, hindi umuwi. Pinadalhan ng telegrama kung saan ka man naroroon, sana umuwi ka dahil ang nanay mo ay namatay na. Masilayan mo man lang siya bago siya ay hatid sa kanyang libingan. At dumating din, dahil mumurahin ang kabaong ng nanay niya, bumili ng mamahalin. Ilinipat sa mamahaling kabaong ang nanay niya, bumili ng malalaking bulaklak, dinisplay sa simbahan. Mga kapatid, sa Islam, ito ay kasuklam-suklam na gawain. Wala kang benefit, walang reward na matatanggap roon sa ginagawa mo. Ang turo ng Islam, habang ikaw ay malusog, na may kakayahan na maglingkod sa iyong mga magulang, dapat mo itong gampanan. Hindi natin maipagkakaila, mga kapatid, utang natin ang buhay natin sa magulang at tungkulin ng isang nagkautang na tumanaw ng utang na loob sa kanyang pinagkautangan. Yung marami sa tao ngayon na akala mo kung umasta, magulang niya ang may utang na loob sa kanya. Kung sigawan niya, nagagawa niya. Kung halimbawa magsa-shopping, kasama niya misis niya at saka nanay niya, kahit mahal kapag misis niya ang magpapabili, babayaran niya, bibilihin niya. Pero kapag nanay niya ang humiling, sasabihin, mahal naman niya, nay, saka na lang. So mga mahal na kapatid, dapat maging honest tayo, tapat sa pagganap ng ating tungkulin sa ating tagapaglikha. Dahil ang paglingkod natin sa ating magulang, ito ay bahagi ng ating pagsamba, ng worship. May biyaya kang matatamo. Ang biyaya na pinag-uusapan, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay magwawakas, mamamatay tayo, at balik tayo sa ating tagapaglikha. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang inyong pagpasok sa paraiso o sa impyerno ay nakadepende sa inyong pakikitungo sa inyong magulang. Kung mabuti ang pakikitungo mo sa magulang mo at nagdarasal ka sa isang Diyos, makaaasa ka na ikaw ay paraiso. Ngunit kung ikaw ay suwail, lapastangan sa magulang mo, kahit magdasal ka, malabo na maipapangako sa iyo ang paraiso. Tinanong pa si Propeta Muhammad, peace be upon him, sabi sa kanya, Propeta Muhammad, sino ang karapat dapat tumanggap ng aking pagmamahal at paggalang? Ang sabi ni Propeta Muhammad, ang iyong nanay. Sino ang sumunod? Sabi niya, ang iyong nanay. Una, sabi niya, iyong nanay. Pangalawa, sabi niya, ang iyong nanay. Ang sumunod, pangatlo, sabi niya, ang iyong nanay. Ang sumunod, sabi niya, ang iyong tatay.
Ha? Alam natin kung ano ang wisdom, ang hikma rito. Dahil mga kapatid, kung bakit kaya hindi ito dapat ipagsisilos ng mga tatay. Kung bakit sinabi ni Propeta Muhammad. Dahil ang katotohanan, ang lubos na naghirap sa ating lahat, galing tayo sa nanay natin, sa sinapupunan ng nanay natin. Ang lubos na naghirap sa atin, walang iba kundi ang ating nanay. 9 buwan tayo sa kanyang sinapupunan. Noong dinadala niya tayo sa kanyang sinapupunan, ni ayaw niyang mauntog ang tiyan niya. Kung uupo siya, dahan-dahan dahil baka masaktan ang baby sa loob ng tiyan niya. Noong ipanganak siya, ang sabi ng iba, kapag nanganganak ang babae, ang kalahati ng buhay niya sa lupa, ang kalahati sa hukay. Noong lumabas ka, ang nanay mo ang kakalong sa'yo. Pag umiiyak ka sa gabi, kakargahin ka, padididihin ka. Pero ang tatay pwedeng maglagay ng bulak sa tainga. So, dito natin makita kung gaano kahalaga ang magulang, lalong-lalo ang nanay. Of course, ito ay consolation sa mga sisters. At ang sabi pa ni Propeta Muhammad, ang paraiso nakasalalay sa paanan ng iyong ina. Salvation lies on the feet of the mother. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Kaya mga mahal na kapatid, gampanan natin ang ating tungkulin sa ating magulang. Katotohanan, ang kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. So kung naging mabuti tayo sa ating magulang, tandaan mo kapatid, magkakapamilya ka rin at magkakaanak kayo. Kung paano pinakitunguhan ang magulang mo, malaking porsyento iyon rin ang gagawin sa iyo na iyong magiging mga anak. Kung mabait ka sa magulang mo, makaasa ka na ang mga anak mo ay mababait din sa iyo. Pero kung lapastangan ka sa magulang mo, huwag kang magtaka kung pagdating ng panahon, lapastangan din sa iyo ang mga anak mo. So kung ginagawa natin ito mga kapatid, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi ka pag-uusapan na yung kapwa na ikaw ay bastos sa magulang mo. Instead, pupurihin ka nila. Napakabait niya talaga, hindi niya kalimutan ang kanyang mga magulang. Alin ang gugustuhin natin na kapag nakatalikod ka, pinag-uusapan ka sa maganda mong pag-uugali o pinag-uusapan ka ng tao sa masama mong ugali? Of course, sasabihin natin, gusto ko na kahit nakatalikod ako, pinag-uusapan ako ng mabuti. Kaya mamuhay tayo mga kapatid ng buong katapatan ayon sa utos ng ating tagapaglikha at ayon sa turo ng propeta ng kanyang isinugo. At of course, ano pa ang ating tungkulin? Mga mahal na kapatid, kung nabigyan tayo ng chance na makita ang katotohanan, dapat na iparating natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Sino ba ang nagnanais na sa kabilang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay na sa impyerno nagdurusa at siya ay nasa paraiso? Of course, wala sa matinong tao na ito ang kanyang magiging nasa sa isip. Gusto natin na tayong lahat ay nasa paraiso. Kaya iparating natin, mga mahal na kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, ang katotohanan na ating natagpuan. Tandaan nating lahat, ang tunay na tagumpay at kapayapaan wala rito sa lupa. Katulad ng sinabi natin kanina, gaano man kayaman ang isang tao, gaano man siya katanyag, ngunit kung wala siyang tamang pagkilala sa Panginoon, katotohanan na wala sa kanya ang kapayapaan at kaligayahan. So, isang kwento na lang, kung narinig ninyo o nabasa ninyo ang istorya tungkol kay Christina Onassis. Narinig nyo kung sino si Christina Onassis? Anak ni Aristotol Socrates Onassis,
isang Greek business magnate. Bilyon-bilyon ang kayamanan. May mga hotel, may mga beaches, may mga eroplano. So nung namatay ang nanay ni Cristina Onassis, ang tanging tagapagmana ng limpak-limpak na kayamanan ng tatay niya, siya lamang at ang naging pangalawang asawa ng tatay niya, si Jacqueline Kennedy, byuda ni President Kennedy ng Amerika. Pero noong nabubuhay si Cristina Onassis, mga kapatid, ang unang naging asawa niya ay ang isang Amerikano. Ang akala niya, liligaya siya. Pero walang isang taon, actually, hiniwalayan niya ang husband niyang Amerikano. So, pangalawa, nakakita siya ng isang tao from Greek, kababayan ng tatay niya. So, pinakasalan niya. Hoping na doon siya liligaya na. Pero walang isang taon ulit, hiniwalayan niya. Ang ginawa niya ngayon, naglakbay. Famous socialite siya sa buong mundo. So sinusundan siya ng paparazzi ng mga taga-media. At sinasabi, hindi ba ikaw si Cristina Onassis? Yes, I am Cristina Onassis. Hindi ba ikaw ang pinakamayamang babae sa buong mundo? Yes, I am one of the richest women in the world. Pero wala akong kalagayahan, wala akong kapayapaan. So sa paglalibot niya, nakakita siya ng isang tao from Russia with love. Nakasalan niya ngayon. At ang buong akala niya, liligaya siya. Pero walang isang taon ulit, mga kapatid, hiniwalayan na naman niya. At nagtutur siya, lakbay siya all over the world, naglalakbay, naglulustay ng yaman na minana niya sa tatay niya. At finally, nakakita na naman siya ng isang tao from France, isang French industrialist. So pinakasalan niya. At ang buong akala niya doon na magwawakas ang kanyang kalungkutan, kapighatian sa buhay, at ang akala niya liligaya na siya. Pero ang totoo, walang isang taon ulit, hiniwalayan na naman niya. And one day, si Cristina Onassis natagpuan sa isang kwarto ng hotel sa Argentina na nag-suicide, nagpakamatay. So, ang tanong, mga kapatid, ang pagiging sikat niya, ang pagiging socialite niya, ang pagiging bilyonarya niya, nakatulong ba para magkaroon siya ng kapayapaan, kaligayahan at tagumpay? Mga kapatid, no. So, I repeat, ang tunay na tagumpay at kapayapaan, walang iba kundi dito sa Islam, hanggat ipamuhay natin ang ating tungkulin sa ating tagapaglikha, kilalanin natin ang ating tagapaglikha, magkaroon tayo ng tunay na takot sa Kanya, dahil kung may takot ka, hindi ka gagawa ng kasamaan o kasalanan. Mga mahal na kapatid at mga mahal na kababayan, dalangin ko sa tagapaglikha na tayong lahat ay igabay sa matuwid na landas, nang sa gayon makaaasa tayo ng tunay na kapayapaan, higit sa lahat ang tagumpay sa kabilang buhay na inaasam-asam ng bawat tao. Sa muli, maraming salamat sa inyo. Dalangin ko sa Panginoon na tayong lahat, kung hindi na magkikita-kita ulit dito sa kabilang buhay, we are all together reaping the reward which Allah promised to all the sincere believers. Sa muli, maraming salamat. Best wishes and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Sheikh. Now we'll move to the next session, which is question and answer session. And if there's anyone who wants to embrace Islam and say the Shahada, please come forward. Kung may mga sisters na magsisihada, tatanggap ng Islam, lapit please. Assalamualaikum. We'll do a group Shahada now. Sisters, konting tahimik muna please. Dahil marami ngayon ang magsisihada o tatanggap ng Islam, pwedeng gawin natin ng sabay-sabay para to minimize time. So, pwedeng umakyat dito ang mga sisters o kaya
maybe hahatiin natin para hindi masyadong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi, no. Take 7, 7. Sister, Okay, ulit. 7, 7. na ha? Bito. Yes, 7. 7 first, then another 7. Brother. Yes, sister. Isa-isa o grupo? Sister, tag 7 muna. Para medyo, kasi Allahu Akbar. Okay. So, ang pagpasok sa Islam, mga sister, sa lahat ng magmumuslim, para hindi na natin uulitin mamaya. Ang kahulugan ng sasabihin ninyo, bibigkasin natin ito little by little. At susundan nyo lamang. Pero ang meaning, mga kapatid, ay ganito: sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. Naniniwala ako na si Hesukristo, anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso totoo. Naniniwala rin ako na ang impyerno totoo. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, tayong lahat. Darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos masabi ito, mga sisters, Muslim na kayo at ang pangako ng Panginoon, kung kayo ay sincere sa inyong mga sarili, lahat ng inyong kasalanan pinatatawad ng Diyos at katulad kayo ng mga bagong silang walang kasalanan. Okay, sister, sundan niyo please, ha? Dahan-dahan. Sister, okay. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa ashhadu anna al-jannata wa nar haq wa anna as-sa'a atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atu man fil kubur. Takbir! Allahu Akbar. Mashallah. So, sister, doon kayo, mag-register kayo please, ha? Sister, 7 ulit please. Bismillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa ashhadu anna al-jannata haq wa nara haq wa anna as-sa'a atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atu man fil kubur. Takbir! Akbar, inshallah. So sister, sundan nyo, the same. Ashhadu alla ilaha illallah
illallah. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Wa kalimatu Wala kalimatu alqaha alkaha ila Maryam ila Maryam wa ruhun wa ruhun minhu. minhu. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna aljannata al-jannata haq haq wan nara wa nara haq haq wa anna wa anna as-sa'ata asahata atiyatun atiyatun la raiba la raiba fiha iha wa anna o ana allaha allaha yab'atu yab'atu man man fil kubur. fil kubur. Takbir! Allahu Akbar! Inshallah. Sisters, welcome ha. Sister, mag-read sister kayo please. Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Wa kalimatu Wa kalimatu alqaha alkaha ila Maryam ila Maryam wa ruhun wa ruhun minhu. minhu. Wa ashhadu Wa ashhadu anna anna aljannata al-jannata haq haq wan nara wa nara haq haq wa anna wa anna as-sa'ata as-sa'ata atiyatun atiyatun la raiba la raiba fiha fiha wa anna wa anna allaha allaha yab'atu yab'atu man man fil kubur. fil kubur. Takbir! Allahu Akbar! Sisters, congratulations ha. Welcome to Islam kayo. Okay, so yung mga brothers, mga lalaki na gustong mag-Muslim, mga kapatid, lapit please. May mga brothers, oh, mashallah. Allahu Akbar! Hello, na buong puso kong tinatanggap. Buong buhay, isip, buong buhay kong, buong puso kong tinatanggap si Allah. Allahu Akbar! Takbir! Akbar, inshallah. Baka mayroon pa dyan, mga kapatid. Okay, so brother, iyon din ang gagawin natin, yung ginawa ng mga sisters, ha? Apa. Alam naman ninyo na kung ano ang kahulugan, no? Apa. Okay. Relax. Mga sisters, tahimik ng konti muna, please. Bismillah. Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh Wa kalimatu wa kalimatu alqaha alkaha ila Maryam ila Maryam wa ruhun wa ruhun minhu. minhu Wa ashhadu wa ashhadu anna anna aljannata al-jannata haq haq wan nara wan nara haq haq wa anna wa anna as-sa'ata asa'ata atiyatun atiyatun la raiba la raiba fiha iha wa anna wa anna allaha allaha yab'atu yab'atu man man fil kubur. fil kubur. Takbir! Welcome mga sisters. Yung gusto pa dyan mga sisters, welcome please. Huwag nating i-delay ang pagkakataon mga sisters. Ang pagkakataon, minsan lamang ito kumatok sa atin. Sisters, welcome please. Mga sisters, mga mahal na kababayan, welcome kayo rito please. Ang aming paanyaya para sa ikakatagumpay nating lahat. May mga sisters pa? Yes, sister, lapit kayo please. Ashhadu Ashhadu
alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa kalimatu wa kalimatu alqaha alqaha ila Maryam illa Maryam wa ruhun wa ruhu minhu minhu wa ashhadu wa ashhadu anna anna aljannata al-jannata haq haq wan nara wan nara haq haq wa anna wa anna as-sa'ata as-sahata atiyatun abiyatun la raiba la raiba fiha fiha wa anna anna allaha Allah yab'atu yahatu man man fil kubur. fil qubur. Takbir! Allahu Akbar! Masyaallah. Ashhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa ashhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa kalimatu wa kalimatu alqaha alqaha ila Maryam ila Maryam wa ruhun wa ruhu minhu minhu wa ashhadu wa asyhadu anna anna aljannata al-jannata haq wan nara wan nara haq wa anna wa anna as-sa'ata as-sa'ata atiyatun atiyatun la raiba la raiba fiha fiha wa anna wa anna allaha Allah yab'atu yahatu man man fil kubur. fil qubur. Takbir! Allahu Akbar! Nakaganito, nakatalokbong. Sister, ang pinamamarisan walang iba kundi si Birhen Maria. At utos ito ng Panginoong Diyos na ang kababaihan, huwag nilang i-expose ang kanilang kagandahan. Lalong-lalo na ang buhok. Karamihan sa kalalakihan ang nakaka-attract sa kanilang buhok. So, wag nating tuksuin ang mga kalalakihan. At ang pagsasagawa nito, sister, may reward ka sa Panginoon dahil ito ay ginawa ni Birhen Maria na siyang kinikilalang pinakamalinis na babae sa kasaysayan ng buong panahon. Okay, sister? Yes. Bakit di pwedeng magsala ang kababae na may ring na siya? Hindi pwedeng magsala, dalaw, hindi pwedeng magdasal. Sister, dahil ito ay utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon. So actually, Silence, please. Tahimik Isang- payapa. ito, sister, ay isang konsesyon na ipinagkaloob ng Panginoon sa kababaihan. Kung sila ay may buwan ng dalaw, exempted sila sa pagdarasal. At hindi nila ito kailangang bayaran. Hindi katulad halimbawa ng pagpa-fasting, kung siya ay nagpapapasuso ng kanyang anak, so kailangan niyang kumain para may gatas. Pero yung hindi niya pag-fasting, kung siya ay may pinasususo, bilangin niya itong araw at babayaran niya ito pagkatapos. Pero itong pagdarasal, sister, ito ay biyaya din, actually, regalo ng Panginoon sa kababaihan na hindi sila pwedeng magdasal. Pero ang kalalakihan, kahit na malubha ang kanyang karamdaman, kailangan gawin ang pagdarasal. Walang excuse dahil hindi nirerigla ang kalalakihan. Okay, sister, ito ay utos ng ating Panginoon. Muslim na kayo? Nag-embrace na kayo ng Islam, sister? Tapos na? Nag-Muslim na kayo? Muslim na ako, bagos na yun lang po. Mashallah. Okay, sister, ingat kayo ha. Lagi naming sinasabi, pagka may umalis, fi amanillah. Ibig sabihin, humayo ka, sister, na nasa sa iyo ang patnubay at biyaya ng Panginoon. Okay. Thank you po. Thank you. Salamat. Welcome to Islam, sister, at biyayaan ka ng tagapaglikha.
to 10. Yes. Tapos nagtanong kasi sila kung saan daw na bakit daw na ng prayer. So kung gusto nyo ng prayer months, punta kayo ng Friday, 9 to 10, kay meron naman si Chef F. Ito. Explain ko na kasi nag-aano sila ng bakit daw wala ng prayer. At saka meron din hindi naka-receive ng yung gano'n. Ay, kung Ano yung wala, convert na hindi naka-receive? kumuha dito, sister, yung non-Muslim. Yes. Para ito sa mga bagong Muslim. Okay, kung may chance kayo na pumunta ng every Friday, 9 to 10, the opposite dito, may lecture. 9 to 10. Umaga, 9 to 10 a.m. every Friday. So, may gusto kayong itanong, doon yung makukuha ang sagot. Inshallah. Itanong brother. Oh, sige. Yes, sister. Later na lang pag kunti na ang tao. Pagkaya kahapon yung umuwi na yung Aha. So, ang tanong ng sister, kung Muslim ka at magdarasal ka, bakit kailangan sa Arabic? So, mga sisters, dahil ang nire-recite ng mga Muslim kapag nagsasala o nagdarasal ay ang mga salita ng Allah. So, ito ay pinahayag. So, ito mga sisters ay ipinahayag ang mga salita ng Allah, ipinahayag sa wikang Arabic. Kaya, pero huwag natin isipin, sister, na mahirapan tayo. Hindi mahirap, sister, basta tayo tayo, matututunan natin ito agad. Madali lang. At ang isa pa, dahil dito ipinakikita yung kaisahan talaga ng mga Muslim. Dahil ang mga Muslim sisters, walang ibang sinasamba, kundi ang tangi at ang nag-iisang Panginoon Diyos lamang. Ang pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim, pari-pareho iisa lang. Anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang lahi mo, babae man o lalaki, kung magdasal ang lahat ng Muslim, iisang wika ang kailangang gamitin, iisang Diyos ang sinasamba, iisang direksyon ang hinaharap kapag sumasamba, dahil iisa ang pangarap, ang makamtan ang paraiso sa araw ng paghukom. So dito yung pinakikita, sister, yung talagang kaisahan ng Islam at kaisahan ng mga Muslim. Dahil kung halimbawa, noong nagpunta ako ng Manggong, so kung halimbawa, ang mga inchik na Muslim ay sa Chinese sila magdarasal, hindi ko masusundan, hindi ako maaaring makakasali sa kanila. Pero dahil Arabic ang sinasabi lahat, may muski sa Manggong, sa kulot, malakas ang adan doon ang panawagan. So, dahil sa narinig ko yung Allahu Akbar, hindi na kaya magtanong ako. Alam ko na puntahan dahil nandoon yung nananawagan. So, kung oras na lang magdarasal, sister, nagkakaisa ang lahat, anuman ang lahi ng isang tao. So, tabi-tabi sila, iisa ang lingwahe na sinasabi, nagkakaintindihan sila, iisa ang direksyon, iisa ang normaraan, iisang Diyos ang sinasamba, at ang pangarap ang makamtan ang paraiso. So, ito sister, to show unity and oneness of the Muslims. Brother, another question. Here, brother. Good evening po. Curious lang po ako, bakit po ba ang isang Muslim, isang Islam, pwede mag-asawa sa 3 o 4 na babae? Curious lang po ako. Yes, sister. Tanong lang po na yan. Okay. Kahit saan kami mapunta, sister, kapag nagbibigay ng aral ng Islam, laging number 1 na initanong, dito lang hindi nangyari actually, ngayon pa lang. Pero kahit saan kami pumunta sa Pilipinas, ang unang-una na initanong, either bakit nag-aasawa ng marami ng mga Muslim, o bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Ito ang laging nangunguna. So sister, ang tanong mo, bakit pinahihintulutan ang mga Muslim na lalaki na mag-asawa hanggang 4? Ito sister ay pahintulot ng Panginoon. Ang sabi ng Allah dito sa Quran, ang malapit na kahulugan, sabi niya, pwede kayong mag-asawa ng 2, kaya nagsimula sa 2 dahil mag-isa ka na. Pero ito mga sisters ay sa alalakihan lamang
Hindi kasali ang kababaihan na mag-asawa ng iba. Mamaya, okay, sister. So, ang sabi ng Allah, ang sabi ng Panginoon, ang kahulugan, pwede kayong mag-asawa ng 2, 3, hanggang 4. Ngunit, pakinggan ninyo, sisters, ang kondisyon. Sabi niya, ngunit kung kayo ay natatakot o nangangamba na hindi ninyo sila mabigyan ng hustisya o katarungan, mag-asawa ka ng isa lamang. Ito ang sabi ng Panginoon, may pero may kondisyon pa rin. Kung pwede ka mag-asawa, sabi ng 2, 3, hanggang 4. Ngunit kung ikaw ay natatakot na hindi mo sila mabigyan ng katarungan, mag-asawa ka ng isa lamang. So sa Islam lamang ito sinasabi, mga kapatid. So sa isang Muslim na lalaki, kung gusto niya mag-asawa ng higit sa isa, dapat suriin niya muna ang sarili niya. Kung kaya niyang bumuhay ng 2 asawa, 3 o 4, at kailangan siguraduhin niya na mabigyan sila ng katarungan. So tulad halimbawa, kung may isang Muslim na nag-asawa ng 2, dapat kung may bahay ang isa, ipagawa rin niya ng bahay ang isa. Kung may refrigerator ang isa, may refrigerator din ang isa. Kung ibinili ng relos ang isa, ibibili din ng relos ang isa. Kung tinulugan ng isang buwan ng isa, tutulugan din ng isa. Dahil kung hindi niya ito gagawin, doon siya hindi naging makatarungan. At ang sabi ni Propeta Muhammad, sa isang tao na hindi naging just o makatarungan sa kanyang asawa, makikita niya ang sarili niya sa kabilang buhay na nasa impyerno siya paikot-ikot na kalaylay ang kabilang bahagi ng katawan dahil hindi siya naging pantay o makatarungan sa kanyang mga asawa. So, ang sabi ng ating mga kababayan, nag-aasawa kayo ng marami, hindi pa kayo nagkakasalang ng adultery o pangangalunya. Mga kapatid, sa legal parlance, ibig sabihin ng pangangalunya, yung makikipagtalik ka sa hindi mo legal na asawa. Pero sa Islam, kung halimbawa, ang isang Muslim ay may unang asawa, kung gusto niyang tumabi sa isang babae na gusto niya, kailangan pakasalan niya muna. Huwag yung sisiping na lang siya na walang kasal. Dahil kung tinabihan mo na walang kasal, doon papasok yung adultery o pangangalo niya. So, ang kasal na gagawin, ito mga kapatid ay legal sa mata ng Diyos at legal sa batas ng Islam. So, kung halimbawa ang isang Muslim ay 2 siyang asawa, at pinakasalan niya pareho, silang lahat ay matatawag na legal na asawa, legitimate and legal wives. Kung may anak siya sa 2 asawa niya, lahat ng kanyang anak, legal and legitimate children sila. Kung mamatay siya at may naiwan na ari-arian, ang lahat ng anak niya, ianak sa unang, pangalawa o pangatlong asawa, lahat ng anak have the equal rights as far as inheritance is concerned. Pantay-pantay. Pero mga sisters, although ipinagbabawal sa mga hindi Muslim sa atin ang pag-aasawa ng higit sa isa, pero dapat nating malaman, sisters, ang mga kalalakihan, polygamous in nature, hindi sila makukontinto sa isang asawa lamang. Kaya sa atin, dahil bawal ang pag-aasawa ng higit sa isa, kung may isang Kristiyanong Muslim na gusto ang pangalawang babae sa buhay niya, imumotel na lang niya, para tapusan na lang niya. So doon siya nagkakasala ng adultery o pangangalo niya. At kung sakasakaling may pangalawa siyang babae sa buhay niya at nagkaanak, nakakaawa ang bata dahil tatawagin siyang illegitimate son, bastardo, illegal child, putok sa buho. Ito ang itatawag. Kung mamatay siya,
at may anak siyang illegitimate, nakakaawa ang bata, wala siyang mamanahin, kung mayroon man natakot-takot na limandahan. Pero sa Islam, anak mo sa una, pangalawa, pangatlo, pangapat na asawa mo, mamatay ka man, walang limandahan dahil alam na kung paano nila parti-partiin ang yaman na nag-iwan mo. At lahat sila mga legitimate, mga legal mong anak. At ang lahat ng asawa mo, mga legitimate, legal mong asawa. Hindi mo ikahihiya na makakasama. Pero sa mga hindi Muslim, kapag may kasamang babae, dinidismiss siya kung sino ba yung kasama niya. Pero sa Islam, dahil asawa mo siya, libre ka sa chismis, sa panghihinala ng ibang tao. Pero kung i-chismis ka pa rin nila, kanilang problema yan. Ikaw malinis ang buti, ang konsensya mo. Wala kang kasalanan na nagawa sa Diyos. Brother. Yes, sister. Okay, there's a question here, brother. Kung halimbawa, pray daw sila, so mga bagong Muslim, you follow the Arabic words, diba? Pag magduwa, yung sariling pangailangan, hindi rin Arabic. Pwede mo sa isabi ng salita mo kahit Ilonggo? Yes, sister. Kung halimbawa, Ilonggo ka, ng sala, kung magduwa ka, magsusuplicate ka, pwede ka magduwa sa mamayok sa bulig sa Ginoo. Kubayan mo ang akong manginikanan, ang akong manginalangga. Problema nila, brother. Yes, sister. This is a big problem. That can be done. Pwede gawin. Kung Ilocano ka, Bicolano ka, Kapampangan ka, Bisaya ka, pwede mong gamitin ito kung ikaw ay nagsusupplicate. Pero yung 5 times prayers, sisters, brothers, kailangan gawin natin ito sa pamamaraan na ginusto ng Allah at sa pamamaraan na ginawa at itinuro ng propeta. Okay. Question, brother? Yes. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Supposedly, tinanong ko po kanina sa may mutawag po kasi ako kasalanan. Tinanong ko po sa kanya, yung kasalanan po ba na nag-Muslim na po ako, tapos despite na with respect sa Christianity, kasi si Jesus Christ, anak ng Diyos. Tapos when he came to Islam, so hinubad ko na po yung pagkalis na I believe he was a prophet. Kasalanan po ba na tinanggap ko po yung pagkalis na sa pagpunta ko sa Islam or Brother, wala ang kasalanan ng Christian. May reward ka sa Panginoon. Dahil ang nagbigay buhay sa iyo ang kinilalang Diyos. Pero bilang Muslim, huwag mong itakwil si Kristo. Kailangan ilagay natin siya sa dapat niya nalagyan. Mahalin natin siya, sundin siya, igalang siya. Kung sino ang sinasamba niya, yun ang sambahin natin. Kung ano ang pamamaraan ng pagsamba niya, yun ang tularan natin. Dahil naniniwala tayo na si Jesus ang daan, siya ang ilaw, siya ang katotohanan tungo sa kaligtasan. Pero huwag natin siyang sambahin dahil hindi naman niya sinabi na siya sambahin. Ang kanyang turo, ang sumamba sa isang Diyos. So yung Diyos na sinasamba niya, yun ang sundan natin at ang sambahin natin at tukuhanan magkakaroon tayo ng ganibala sa Panginoon at wala kang magiging kaparusahan. thank you. Okay, welcome. Kumusta ba niya? Alhamdulillah, sister, mabuti naman. Tinanong ko lang kasi wala na ako ng mistake. Sa Injira, Muslim ka na, sister? opo. Okay. Yes, ano na? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tanong ko lang, general ito, kasi may, sa kanaman ko, may siya, sunat, at saka gabi. So, saan nila yung sunod? Sister, bilang Muslim, okay, sister. Yes, I understand. Naintindihan mo, sister. So, tinatanong mo kung saan ang susundin mo, sister. Sister, nag-Muslim tayo,
Ang Islam, isa lang. Ang sumamba sa Panginoong Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At para tanggapin ng Allah ang ating pagdarasal, ang sundan at pamarisan namin ay ang Propeta Muhammad Isyabalhim. So sister, magbasa tayo kung ano yung mga pamamaraan ng Propeta na sundan at tularan natin, ha? Or natin, sister, huwag natin mag-usapan itong isyo na ito rito. Yeah, anyway, sister, pwedeng tayo-tayo mag-usap. Huwag na natin iparating dito sa kanila. Another question. Kung magbabasa ka ng Quran, kailangan mo mag-wudu talaga? Inshallah, sister, dapat ini-encourage na magbalinis wudu. Actually, sa Islam, kung halimbawa may monthly period na babae, hindi siya pwedeng humawak ng Quran. Kahit walang period na, kasi may mga... Kahit walang period, sister, kung break ang wudu niya, makapusun ka, ha? Makapusun ka. May tinatanong ako, paano ito? Sabi ko, kung pwede ba magbasa ng Quran without wudu? Sabi nila, okay lang. Sister, sa mga hindi Muslim, okay lang sa kanila dahil hindi nila naunawaan. Yun ay part ng pagdadawa. Pero bilang Muslim, sister, alam natin na ang ating kaligtasan nakasalalay doon sa mga salita ng Panginoon. Mas maganda yung respect. Mabuhay ko tayo, sister. Okay. Kaya, brother, just a quick brother, who is Marites Paquilla? Makili. Marites. Wala na dito? Malis na? Kasi, yun, pag nag-convert, kailangan nilagay yung telephone contact number. Yun, hindi niya kasi nilagay. Kung nilagay siya, i-inform na lang. Okay? Brother, continue. One question here. Sister, this will be the last question. Spiritually, busog tayo, pero ako nagugutom na. I'm a little bit upset because you told us that your priority are non-Muslims. But it has been meant to us. Hello, Sister, Tagalogin nyo na lang, please. Muna. Kasi po sabi niyo po, ang priority niyong mag-question ay non-Muslim. Okay. So I'm a little bit upset because it has been a long time. I'm asking for the microphone to ask questions. But then again, it's okay. I'm the last one to ask the question. Okay, sister. Anyway, sister, if you want to follow up question, we will give you this space. And we apologize, sister, sorry. Okay, no problem. Apologize accepted. Okay. My question is covering of hair a matter of Islam or is a matter of culture? Sister, it is a teachings of Islam. Because I heard No one matter sheikh, what the culture the people has, so long as they are Muslims, listen, it is a must that they have to cover their hair, especially if they are in public places. I'm clarifying it because I heard from one of the sheikhs, one of the popular sheikhs here in Oman, he said it's not a matter of Islam, but it's a matter of culture. No, Now sister. it came from you that it is a matter of Islam. Yes. I will not ask questions from other people, I'll ask from myself. Okay, what is the reason bakit kapag nag-preach ka ng something about Islam, why don't you try to encourage the people, especially the non-Muslims, to at least browse even the English version of the Quran? Because I'm an Ilocano, we have a saying, Japat Jakita. I don't believe if I don't see. So, it is better if we encourage us to embrace Islam and we have a basis from the Quran, at least even the English version. So what's the reason bakit hindi nyo binabrowse yung Quran kapag nag-teach kayo about Islam? Even though you memorize it, dapat yung mga nakikita nila na nasa Quran yung sinasabi ninyo. So, inyong sister, kung may sinasabi kami sa pag-preach, honestly, ito ay nasa Quran at salita ito ng Panginoong Diyos. We are not saying, of course, nasa Quran din ang sabi, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, meaning, produce your proof if you are saying the truth. Anyway, sister, maraming salamat sa advice ninyo, ha? At
inshallah, God willing, gagawin namin ito sa susunod na pag-preach namin. Thank you very much. Thank you, sister. Bakit daw po bawal hawakan ng Quran ng mga hindi Muslim? Sister, no, this is wrong. This is wrong na hawakan ng hindi Muslim, pero ang pwedeng hawakan ng mga hindi Muslim, sister, yung may translation. Kasi kung halimbawa, yung original, yung puro Arabic, hindi naman niya ito maintindihan. Pero hindi dinidiscourage na hawakan ng mga hindi Muslim ang Quran, lalo-lalo na kung ito, sister, at may translation para maunawaan niya. Hindi pinagbabawal, pero sister, ina-advise din sa mga hindi Muslim na sana kung magbabasa sila ng Quran, dapat magiging malinis sila. Actually, sister, namimigay kami ng Quran ka-available kahit sa hindi Muslim, pero ina-advise namin sila na huwag nilang ilagay kung saan-saan lang, huwag tungtungan ng ibang bagay-bagay, at kailangan magiging malinis sila kung binabasa nila ang Quran. Nandoon ang respeto, sister. Okay, in conclusion, it is allowed for us to hold the Quran. Yes, sister. As long as we are clean, Yes. clean, At huwag treated with ilagay, respect. you should not put anywhere. Yeah, At we huwag should treat it with respect. kung kailangan, sister, kung halimbawa ito ang Quran, huwag yung tungtungan ng ibang bagay. Lagi siya nasa itaas. Sister, are you with me, please? I'm not asking you, I'm asking him. Okay, I get the answer. It is not, hindi pinagbabawal. Hindi pinagbabawal, sister. Okay, Halimbawa, kung ang isang Muslim sister, ang purpose na hawakan niya dahil gusto niya basahin para pagkawaan niya. Of course. Yes, sister. You are not allowed. Kung may Quran lang, sister, bigyan mo sa kayo, kaya wala. I have Quran, I'm reading the English version. I hope, That's sister. why I'm asking you. Yes, why sister. you have You Quran? can read, sister, and please try to understand the meaning. Maraming salamat, sister. In fact, we are all and you're speaking in English. It's very clear. For the new Muslim, we are still in the three stages of brothers lecture. Sa muli, nagpapasalamat ako ng maraming sa lahat kong mga mahal na kababayan rito. Maraming salamat sa accommodation, sa pagpapaunlak, at dalangin namin sa tagapaglikha na tayong lahat ay igabay at sana tayong lahat ay nasa paraiso sa araw ng paghukom. So once again, thank you and God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay. Just one more thing. We have the Islamic Information Center here. We're open from 9 o'clock to 11 a.m. and 5 to 8 p.m. So you can come at any time. You want to know anything about Islam, please do come and visit us. Thank you very much. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.